Hello Aquarius, kamusta kayo? Welcome po dito sa reading ninyo. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers man. Ayan, para sa aking mga kabaluyan, yung taga Pangasinan dyan, yung mambabantay. Kamusta kilan amin, kung saan man po kayo naroroon. Ayan. Thank you sa lahat ng mga bumabalik-balik, abangers, palaging sumusubaybay ng mga readings ko. Maraming salamat sa lahat ng nag-follow, nag-subscribe. Bawat isang follow, subscribe ninyo, malaking tulong po yun sa akin. Okay? Pati na rin yung mga nagla-like, nag-comment, nag-share, pati na rin yung mga nag-avail na membership subscription. Yan. Kung gusto niyo na exclusive perk sa akin, dumiretso po kayo sa one and only official FB page ko. Purple Tin, may check sa dulo, Meta Verified. Kung gusto niyo magpa-private reading, tsaka maka-avail ng iba pang exclusive perks. Yan. Kayo po yung mag-PM sa akin, ha? Kapag walang check, hindi ako yon. Kapag ka nag-add friend request, nag-chat, nag-message para mag-offer, manghingi ng kung ano-ano, hindi ako yon. Okay? Yun yung palatandaan ng mga gumagaya sa akin. Kaya, mag-ingat kayo doon sa mga fake. Meron ka roller coaster history, racing, escapade, tsaka poison. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, Justice, Libra energy. Nine of Wands, fire again. Air signs, Gemini, Libra, Aqua, tsaka mga water, Cancer, Scorpio, Pisces. Yan yung mga lumilitaw dito sa reading mo. Okay? Merong something toxic dito, Aquarius. It could be a toxic situation, a toxic person or connection, a person na maaaring meron na kayong past na ugnayan kasi meron kang history card, alam mo yon. It could be na meron nang nangyari sa inyo in the past or nagkaroon na kayo ng connection, relationship, or encounter, no, dito sa person na to. Mapa-romantic connection mo yan, person yan, or hindi. Basta, meron na kayong past encounter with this person. May history, may record kayo sa isa't isa. Like, merong nangyari sa inyo. Hindi ko alam kung ano yun. Minsan ka nang tinakasan nitong tao na to. Pwedeng may nagawa siyang some kind of injustice sa'yo, atraso, or inargabyado ka, hindi kanya tinrato ng tama, or maaaring naging unfair siya, naging biased siya sa'yo in the recent past or doon pa sa malayong nakaraan, kung malayong nakaraan man yan. Kasi ang history na yan, pwede na namang recent lang yan. No? Past tense, nangyari na rin. No? In a way, tapos na, nangyari na. Pwedeng distant past or recent past yan. Yes, pwedeng tinakbuhan ka niya sa isang bagay na ginawa niya na mali or inargabyado ka na nagkaroon siya ng atraso sa'yo, hindi ko alam. Pwedeng karelasyon mo pero pwede rin namang hindi. Pero kung karelasyon mo to, kung love life yan, I think this is a toxic relationship na meron kayo. Okay? Kasi ang nangyari, kuya, pwedeng ito sa iba past na to, pwedeng sa iba nangyayari pa lang, sa iba sa inyo mangyayari pa lang. Kasi general reading to eh. Tsaka iba-iba kayo ng timeline, iba-iba kayo ng ng kwento, istorya, or pagkakataon kung kailan nangyari sa inyo to or nangyayari. Okay. So, ang siste dito is, for sure may atraso siya eh. Hindi kanya tinrato ng tama eh. Tapos, tinakasan ka niya, nagtago. Or nagtatago kung nangyayari pa lang yan ngayon. So, andun yung hindi ka nabigyan, hindi mo nakuha yung katarungan
dito sa ginawa niya sa'yo or nangyari sa'yo, tapos pinagtaguan ka pa, tinakasan ka, tinakbuhan ka, no? Yan. Or it could be na itong justice reversed mo is something na related sa consequences ng ginawa mo. And when it comes to justice reversed, alam naman natin na yan ay bad karma or bad or unpleasant consequences. It could be na maling decision mo, maling judgment mo, maling actions mo. Yes. Baliktad yung justice eh. So, whether ikaw yan na nagkamali, or yun na nga kung yung person na tinutukoy ko kanina na ginawan ka niya na naargabyado ka niya, pwedeng siya na yung hahabulin ng consequences ng ginawa niya, which is yung bad karma, which is yung kaparusahan. No, unpleasant yan kasi, justice reversed eh. Okay? Kaya nga lagi ko sinasabi eh, kasi ang dami ko nakikita sa comment section. Oo, ginawan nga sila ng atraso, ginawan kayo ng atraso. Eh, nyeta naman, kung makapagsumpa naman kayo, alam mo yun, sukdulan. Alam mo, lahat ng namumutawi sa yun, na mga intentions ba, iniisip mo palang kasalanan na yan. So, hindi ko sinabi na tama yung ginawa sa'yo eh. Oo, nandun na tayo, inergabyado ka eh. Pero hindi mo kailangan gumanti. Hindi mo kailangan na isumpa mo siya ng isumpa araw-araw. Poison yun. Bad karma yun, tandaan mo. May divine justice. Hindi nyo pangungunahan ang divine. Trabaho nila yan. Trabaho ni karma yan. Nagawan mo ng trabaho si karma, pangungunahan mo, isusumpa mo. Kasi alam mo, kahit na anong sabihin ninyo, yung mga pinagdadaldal nyo dun na, ay sana maging ganyan, magdusa siya. Malay mo, sa'yo mag-boomerang yun. Okay? Lahat ng lumalabas na intention, iniisip, sinasabi, ginagawa, magbubumerang yan. Okay, so ang pinakamaganda ron is mag-pray ka. Hindi yung pag-pray mo na mategi or makarma. Ganun pa rin yun. Nagkakaroon ka ng intention eh. Na intention na mag-suffer siya, intention na ganito, ganyan. So, negative pa rin siya. Ako, opinion ko yun. Bahala kayo sa buhay nyo. Tignan nyo kung ano nangyayari sa inyo, sa kakaganon ninyo. Obserbahan nyo lang. May nagbabago ba? Napapansin ko yung iba sa akin, sa channel ko, sa page ko. Ilang taon na sila nagko-comment ng ganun. Walang naggumaganda sa buhay nila eh. Despite na sinasabi nila na sila yung nargabyado, chorba-chorba. Eh kasi nga, ang negative ng mga intention mo. Kaya nga hindi nyo trabaho yun. Wag mong ganunin. Kasi hayaan mo lang dumating yung divine intervention. Kagaya niyan. Minaltrato ka niya, nargabyado ka niya. Hindi mo na trabaho yun. Hayaan mo yung karma dumating doon. Hayaan mo yung divine justice. Which is ito na nga, paparating na. Okay? So, nakakita rin ako dito ng iba sa inyo, expansion, growth, pagdating sa iyong career or business, nakikita ko mas lalawak pa yung mga possibilities mo, contacts mo. Ito yung sign na malayo yung mararating mo. No, pagdating diyan sa ginagawa mo, it could be malayo yung mararating mo sa career mo, malayo yung mararating mo sa buhay, or makakarating ka ng ibang lugar, places. Kasi ito ay element din ng malayong lugar or pagta-travel or pag-abroad. No? So, in terms of career, personal growth, maganda para sa iyo. Ang nakikita ko lang dito is maging cautious ka, maging aware ka sa kapaligiran mo, surroundings mo. Maging vigilant, maging maingat. Alam mo yun, kung pwedeng maging maingat ka sa mga bagay na pinaghirapan mo, naipundar mo na. Kasi itong card na ito is pagsiset ng boundaries or protection. Okay? So, kung kinakailangan mo na mag-set ng mga limitations, boundaries, ito yung card na yun, in general. Okay? Pwede yan sa mga ka-connections mo, pwede rin sa sarili mo actually. Minsan,
tayo mismo sa sarili natin, kailangan nating maging disciplined, kailangan nating mag-set ng mga limitations para sa sarili natin. Hindi lang yan applied para sa ibang tao. Okay? So, nakikita ko rito that there is something here na you are anticipating about. But, nang nafe-feel ko rito, this is a waiting period, Aquarius, no, na maaaring hindi pa maumpisahan or dumating yung hinihintay mo na yan. Okay. Ang nafe-feel ko rito parang ireserba mo yung energy mo, Aquarius. I think merong something na paparating. Yun yung nafe-feel ko sa intuition ko. So, save your energy. And maging ready if ever kung ano man itong paparating na ito. Okay? Sabi ko nga, anticipation, maging vigilant, maging prepared, maging ready. With the Ten of Swords reversed, ang nafe-feel ko rito is rebuilding eh. So, kung meron man ditong something na nagkaroon ka ng loss, nakaranas ka ng failure, ng collapse, or ng ending, nakikita ko na marirebuild mo pa kung ano man ito, no, sa buhay mo. It could be na merong something na nag-end or hindi naging successful in the past, na nakikita ko na makakabangon ka uli para i-rebuild yung sarili mo dito. Makakapagsimula ka uli ng panibago. Para sa akin kasi, this is something na hanggang doon na lang talaga yun, alam mo yun. So, kailangan mo dito is to accept na hanggang doon na lang talaga siya. Rock bottom na, alam mo yun, pwedeng dead end na. Okay? So, ang dito is yung i-rebuild mo yung buhay mo, i-rebuild mo yung sarili mo. Magsimula ka na lang ng panibago. Kasi, maganda naman yung indication dito eh. Ibig sabihin, makakapag-start ka naman eh. Okay, when it comes to, I think meron kang mga bagong mamimit, makikilala. Sabi ko nga, sabi ko yung lalawak yung mga connections mo kanina rito. So, yan, nakikita ko na maaaring may mga bago kang makikilala na kaibigan or future na connections when it comes to business or career. Nakikita ko rin na Three of Cups is yung mga tao that will support you. Sila yung mga taong maaaring makakatulong sa'yo para sa iyong growth, para sa iyong success. Pwedeng new friendships or new connections when it comes to career or sa business. Pwede rin may mga celebrations dito, party gatherings, baka maimbitahan ka, alam mo yon, may mga get-togethers, happy, fun, enjoyment, no? So, pwede ka rin may ma-meet na person, actually. Pwedeng iba sa inyo, pwedeng a romantic connection na makikilala mo rito sa isang, ewan ko, gathering or ipapakilala sa'yo sa pupuntahan mo. Kaya lang kasi, parang, nakikita ko kasi dito sa Ace of Cups is a guarded person. Guarded siya, yung heart niya. Whether ikaw to yung person na mamimit mo. Kasi nga, kung ikaw to, halimbawa, nakaranas ka na ng betrayal, kalokohan doon sa past mo or ex mo, pwedeng ikaw tong guarded, no? Ginaguard mo yung puso mo, syempre nag-iingat ka na. Ayaw mo na ma-take advantage ka uli, or maloko ka uli, masaktan ka uli. So, pwedeng for some of you, may darating na new person, makikilala mo, pero baka, alam mo yon, mag-hesitate ka or hindi ka pa ganun ka-open, ka-ready, na mag-commit or magtiwala or magmahal. Okay, so far yan yung nga na-pick up ko sa ngayon. Kita-kits sa susunod na reading. God bless. Babush.